Si Nova ay nakarating na sa wakas sa harap ng palasyo. Doon niya napansin ang mga punong mukhang kakon at hindi ito aesthetic decoration. Mga tao pala ang nasa loob, ginagawa bilang weapons ni Meruem. Nag-set up agad si Nova ng unang exit portal, sabay deep breath. Habang naglalakad siya palapit sa entrance, nag-iwan ulit siya ng isa pang portal. Pero habang nagmamasid, may biglang sumulpot na Chimera Ant Soldier. Pinatay niya agad gamit ang kanyang scream ability. Pero sa sobrang kaba, parang naramdaman niyang may boss sa itaas ng hagdanan. Napansin niya ang malagim na aura. At imbes na mag-hero moment, si Kuya Nov ay nag-back out. Samantala, nagkita naman sina Moral at Liel. Nagpalitan muna sila ng jokes bago tumakbo si Moral sa opposite direction para iligaw si Liel. Pero ang hindi niya alam, sinusundan pala siya ng isang stolen ability ni Liel. Sa kabilang banda, isang convoy ng mga truck ang dumating sa palasyo. Si Bisef na ultimate creepy tito ay nagmaneho pa ng isang truck papasok at pinili ang isang babae mula sa 5 bumaba. Si Pom, undercover na babae, ay nagpatuloy sa kanyang plano habang iniisip na kung mahuli siya, magpapakamatay na lang siya. Si Nov naman, nasa ligtas na lugar, pero umiiyak. Iniisip niya kung paano nakakaya ni Gun at Killua na harapin si Neferpeto nang hindi nanginginig sa takot. Samantala, bumaba si Moral at Liel sa isang underground church para sa kanilang boss fight. Nagkaroon ng konting trash talk at si Moral, na parang cool uncle, ay handang makipag-away sa estilo niya, walang madali ang atake. Fair fight lang. Si Liel, feeling surfer dude, ay naglabas ng alon gamit ang kanyang inamura ability habang nakasakay sa surfboard at may dalang harpoon. Si Moral naman ay gumamit ng usok para hindi lumubog sa tubig. Nagpalitan sila ng suntok at special moves hanggang sa nagspin si Liel parang washing machine na nagdulot ng matinding whirlpool. Si Moral, gamit ang kanyang super lungs at smoky escape plan, ay nakatakas sa ilalim ng tubig. Doon niya na-realize ang sikreto ni Liel, ang abilidad ay ninakaw mula sa kaibigan niya. Nag-away pa sila ng konti, tapos gumawa si Liel ng Great Wall of Water at muling nilunod si Moral. Pero biglang parang nalason si Liel. Yun pala, hindi lason kundi carbon dioxide na pinausok ni Moral gamit ang kanyang malalaking baga. Bagsak si Liel, at tapos na ang laro. Samantala, si Pom ay nagtatago sa ilalim ng palasyo, pero biglang naramdaman ang evil aura. Natakot siya at hindi na makagalaw. Sa kabilang banda, nagising si Killua sa isang underground clinic kasama si Ikalgo. Nalaman niyang 2 araw pala siyang tulog. Nagtalo pa sila sa bayad sa clinic pero tumawag si Killua kay Gun para manghingi ng pambayad. Habang nag-uusap sina Gun at Knuckle, napag-usapan nila si Pom at ang sitwasyon sa palasyo. Pagkatapos, handa nang umalis si Killua. Sinabihan niya si Ikalgo na sumama sa kanya para ipakilala sa mga hunters. Parang natunaw ang puso ni Ikalgo nang sabihin ni Killua na magkaibigan na sila. Umiiyak na sumunod si Ikalgo kay Killua, sabay silang umalis, ready para sa susunod na laban. Habang naglalaro ng Gongi sina Meruem at Kamugi, nagdadrama sa gilid si Shiapuff. Lumabas si Meruem para makapagpahinga si Kamugi, pero biglang nagkaroon ng villain thought si Shiapuff na patayin siya. Sa sobrang emosyonal niya, tumugtog pa siya ng violin habang umiiyak. Napadaan si Yuppie at napansin ang weird na kilos niya. Samantala, sina Killua, Ikalgo, at ang team ay nagplano kung paano ilihis ang Royal Guards para makapasok si NetEro. Biglang naalala ni Gun si Pom at tinanong kung may paraan para makontak siya. Sinabi ni Killua na malamang patay na siya o nagtatago. Dagdag pa ni Shoot, insulto sa sakripisyo ni Pom kung magpapaapekto sila sa pag-aalala. Balik sa palasyo, balik din sa Gongi match sina Meruem at Kamugi. Tinanong ni Shiapuff si Meruem tungkol sa selection, pero snob siya ni Bossing at sinabihang, huwag kang lalapit hanggat hindi kita tinatawag. Umupo si Shiapuff sa tabi ni Yuppie, nag-emote, at nagdiskusyon sila tungkol sa laro. Samantala, si Neferpeto ay nasa rooftop, nagbabantay pero frustrated kasi hindi sila pwedeng sumabak sa laban. Sa gabi, naghiwalay ang extermination team na sina Knuckle, Shoot, Gun, Killua, Melee-Oren, at Ikalgo. Habang nagpapatuloy ang Gongi, tinanong ni Meruem si Kamugi ng pangalan. Nang malaman niya ito, nagkaroon siya ng mini-existential crisis. Tinanong niya ang Royal Guards kung ano ang pangalan niya, pero walang makasagot. Tinawag siyang King ni Neferpeto, at tinanggap niya ito. Pagbalik niya sa laro, nakita niyang inatake ng agila si Kamugi. Agad niya itong niligtas, pinatay ang agila. At inasikaso ang sugatang si Kamugi. Sa sobrang bait ni Meruem, umiyak si Kamugi dahil first time may nagpakita sa kanya ng ganitong kabutihan. Napaisip si Meruem sa mga ginagawa niya at nagkaroon ng identity crisis habang si Shiapuff ay umiiyak ulit sa background. Nagising si Ikalgo at nakita niyang nagpe-prepare sina Killua at Gun.
Ayon sa plano, aakyat sina Gon at Killua papunta sa throne room habang si Ikalgo ay bababa gamit ang elevator para hanapin si Palm. Pero si Killua, todo stress sa mga what-if scenarios. Kinausap nila si Colt na mukhang busy mag-babysit at sinabi nitong posibleng may ginagamot sina Ferpeto. Hinala ni Killua, posibleng nasaktan ng King at sina Ferpeto ang nagpagaling dito. Sa sobrang talino nila, napuno na yata ng usok ang utak nila sa dami ng analysis. Tumawag si Killua kay Moral at nag-report. Biglang may announcement sa kapital at lahat ng tao ay nagmarcha palabas ng bahay na parang zombie parade. Sa palasyo, nagmamasid ang 3 royal guards. Nag-usap sina Shia Puff, UP, at Pito. Nag-alok si Shia Puff na siya ang magiging bantay sa King kasi baka magalit ito sa masyadong dikit-dikit na mga guards. Samantala, naramdaman ni Neferpeto na nawala ang presensya ng mga kalaban kasi nga nasa dimension sila ni Nove. Habang nagmi-meeting ang mga hunters sa dimension, nakita ni Nove na hypnotize pala ang mga tao gamit ang pulbos mula sa pakpak ni Shia Puff. Nakangiti si Moral kasi kahit magkagulo sila sa palasyo, walang tatakbo. Sa kabilang banda, inutusan ni Meruem si Neferpeto na bantayan si Komugi para hindi na ito masaktan. Tahimik na umalis si Neferpeto habang si Meruem ay nag-iisip pa rin ng malalalim na tanong tungkol sa buhay. Sa wakas, ready na ang extermination team. Habang nagpe-prepare, may kanya-kanyang drama ang mga hunters. Si Gon, nag-promise na ililigtas si Kite. Si Moral, pagod na pero hindi pwedeng magpahinga. Si Ikalgo, loyal na loyal kay Killua. 10 minuto na lang at magsisimula na ang kanilang risky infiltration. Sa Royal Palace ng East Gorto, si Hina ay nagre-relax sa bathtub habang nagrereklamo sa hitsura niya dahil sa paggamit ng Nen para kay Liel. Determinado siyang humingi ng reward habang si Shidor ay pilit niyang pinagsasalita kahit obvious na walang balak magsalita si ate. Samantala, si Biz F ay nasa panic mode matapos malaman na si Pam ay isang infiltrator. Nasalubong niya si Welfen, ang Chimera Ant na allergic sa cellphone. Nagdemand si Welfen ng gamit ni Pam para matrack ang amoy nito. Natagpuan nila ang sapatos na naiwan ni Nove at na-realize ni Welfen na may infiltrator talaga sa palasyo. Sa kabilang banda, si Komugi ay tahimik na nakatitig sa gongi board habang tumutulo ang luha. Emo moment si ate kasi hindi pa rin niya alam ang pangalan ni Meruem at gusto lang naman niyang makapaglaro ulit kasama siya. Sa labas, milyon-milyong tao ang nagmarcha habang si Meruem ay naiinis kay Mentutuyupi at binigyan siya ng isang one-hit KO. Si Neferpeto, habang tumatawa, ay nagbigay ng planong gumamit ng na hindi mang-iinis kay Meruem. Pero si Meruem, todo boss mode, at sinabing siya na ang bahala sa kahit sinong intruder. Si Welfen naman, kahit nawala ang amoy dahil sa ulan, ay nakarating sa hagdan kung saan naroon si Mentutuyupi. Si Bizef ay bumalik kay Welfen dala ang damit ni Pam. Sinabihan ni Welfen si Bizef na may bomba sa palasyo kahit wala naman. Naniwala si Bizef kagad, panic mode ulit. Sa dimension ni Nove, naghintay ang extermination team. Habang kumakain, nagkaroon ng analysis showdown sina Killua, Ikalgo, at Moral. Napag-usapan ng posibilidad na may something-something na nagaganap sa pagitan ng King at mga babae. Sa huli, 1 minuto na lang bago sumugod ang team sa palasyo. Lahat sila ready na, pero kita pa rin ang kaba sa kanilang mga mukha. 2 minuto bago ang invasion, may 2 lalaking tumalon mula sa isang giant Nen Dragon, sina Netero at Zeno. Agad silang napansin ni Neferpeto at todo alert mode siya. Sinundan nito ni Shia Puff na halos mag-joke sa kaba nang makita ang Nen Dragon na bumabagsak papunta sa kanila. Sa kabilang dako, ang extermination team ay nasa final 10-second countdown na. Pero napansin ni Killua ang creepy transformation ni Gon, biglang naging emo ang mga mata. Habang lumilipad ang Nen Dragon, nagkalas ito sa libo-libong mini dragons gawa sa Nen ni Zeno. Si Shia Puff panic mode, dumiretso pabalik sa palasyo para bantayan si King Meruem. Si Neferpeto naman ay nakahanap ng target na si Netero. Habang nag-airborne showdown sila, nag-flashback si Zeno at nagkwento tungkol sa backstory ni Netero. Inilarawan niya ang matanda bilang quiet pero deadly. Tila nung bata pa si Zeno, matanda na si Netero, at ang suntok niya ay parang speed of sound. Sa laban, umatake si Netero gamit ang kanyang 100 type Guanyin Bodhisattva at binigyan ng epic slap si Neferpeto. Lumipad si Pito na parang pinatalsik ng giant fly swatter. Panic mode si ate, kaya ginamit niya ang kanyang Dr. Blythe ability para mag-heal at makapigil sa paglipad niya ng malayo. Samantala, sa hagdan na nakaabang si Mentutuyupi na parang bored na bouncer. Biglang lumabas ang extermination team mula sa portal ni Nove, sina Millie Oren, Knuckle, Moral, Gon, at Killua. Si Ikalgo, na naka-cosplay bilang floater, ay sumugod para hanapin si Pam.
Habang umaakyat ang extermination team sa main staircase, nakatagpo nila si Mentutuyupi. Si Killua chill lang kasi sanay na siya sa mga impossible situations. Si Yupi ginamit ang kanyang Nen ability at naging nilalang na maraming mga kamay, shield siya para protektahan si Meruem. Si Shoot naman, biglang na-freeze dahil alam niyang hindi niya kayang labanan ng Royal Guard. Habang sinusubukan ni Shoot na gumalaw, biglang bumagsak ang Xenos Dragons at winasak ang buong palasyo. Lahat ng extermination team parang overwhelmed. Except si Killua, na na-realize na si Zeno at Netero na pala ang nasa labas. Habang magulo, si Gon tumakbo papunta kay Yupi at sumunod naman si Killua. Si Shoot ay nag-self-blame pero pinuri ang mga bata at sumunod na lang din. Si Yupi ay may epic transformation, parang Kaijo na may maraming mata, at si Knuckle na hindi makita dahil sa God's Accomplice ay nag-attach ng APR kay Yupi. Pero parang walang epekto dahil hindi makita si Knuckle. Si Yupi ay may aura na parang infinite. At napansin ni Knuckle na may aura power na 700,000, sobrang taas. Samantalang si Neferpitou, nasa labas ng palasyo, nag-observe sa mga dragons na bumabagsak at naramdaman ng sinister aura. Pagdating ni Shiapuff sa throne room, wala na si Meruem. Si Neferpitou ay gumamit ng at natagpuan si Meruem na kasama si Kamugi. Si Meruem ay nag-stop ng killing aura at pinababa si Kamugi kay Neferpitou, hiniling na pagalingin ito. Si Neferpitou naiyak at walang gumalaw kahit na nandyan si Zeno at Netero. Sa huli, si Meruem nag-invite kay Netero na lumaban na lang sa ibang lugar. Pagkatapos wasakin ni Mentutuyupi ang central staircase, nagkawatak-watak ang extermination team. Si Gon, Killua, at Ikalgo tumuloy sa throne room at elevator, habang si Knuckle, Melee-Oren, Shoot, at Moral nakipaglaban sa galit na Royal Guard. Si Moral, nagpadala ng mga smoke puppets para manggulo. Si Yupi, hindi nakapag-isip ng maayos, at habang tina-target ang smoke puppet pero inatake siya ng mga invisible na si Knuckle at Melee-Oren. Si Shoot na may broken leg, gumamit ng levitating hands at pinasa ang pipe ni Moral para magpatuloy. Habang nangyayari to, si Ikalgo na disguised na Flutter at Killua naghahabol kay Gon papunta sa throne room. Biglang may nakita si Killua na Chimera Ant soldiers sa elevator, kaya binago niya ang direksyon, naglabas ng yoyo, at nagpanik ng konti nang matulala siya sa sarili niyang galaw. Patay ang mga Chimera Ant soldiers at si Ikalgo lang at Welfen ang nakakita nito. Si Welfen na nagtatago, naisip na si Ikalgo ay traidor at may misyon ni Liel. Biglang dumating si Cheeto at Gloucester mula sa servant quarters. Pumunta sa throne room si Shiapuff, nagalit sa sarili dahil hindi niya natulungan ang king. Umiyak at nagsayaw siya, sinisi ang sarili at si Kamugi. Paglabas niya, nakita si Moral, kaya ginamit niya ang spiritual message para labanan siya. Si Gon at ang team tumuloy sa tower, nakita ang Smoky Jail at wala ang king at si Neferpitou. Nang biglang lumabas si Meruem, sinundan ito ni Zeno at Netero. Tinawag si Gon, binigyan siya ng maliit na ngiti at tinuro kung nasaan si Pito. Ready na si Gon makipaglaban. Habang patuloy ang laban ni Shoot at Mentutuyupi, hindi pa rin halata si Knuckle at Melee-Oren na nagmamasid lang sa gilid. Sa throne room, si Shiapuff nagpapalabas ng mga scales mula sa mga pakpak niya sa loob ng Smoky Jail ni Moral. Si Killua dumating na sa pinakamataas na tower at nakita ang lolo niyang si Zeno sa kabilang side. Sinabi ni Meruem kay Zeno at Netero na magtulungan sila at lumabas na sila sa Royal Palace para maglaban sa isang malayong lugar. Habang umaalis ang dragon, tumalon si Gon mula sa tower at tumakbo papunta sa tower kung saan naroroon si Neferpitou. Si Ikalgo na nakadisguise bilang Flutter, nakatagpo si Cheeto at Gloucester. Tinulungan siya ni Gloucester nang makita niyang sugatan ng mga pakpak niya. Sinabi niya na nakuha niya ang mga orders para pumunta sa ilalim ng lupa mula kay Hagya, imbes na kay Liel. Narinig nila ang dragon ni Zeno, kaya nagsaya si Cheeto at tumakbo. Si Flutter pumasok sa elevator, pinapanood siya ni Gloucester at Welfen na nagtatago. Sa throne room, si Shiapuff patuloy sa pag-hypnotize gamit ang scales. Si Moral nag-iingat dahil alam niyang pwedeng makahilo ang mga scales. Sinabi ni Shiapuff na walang mangyayari kahit magbago ang hangin. Samantala, si Shoot ay patuloy na nililibang sa oras si Yupi at iniiwasan ng mga atake nito pero unti-unti siyang tinatamaan. Si Knuckle hindi makagalaw kahit gusto niyang matulungan si Shoot pero wala siyang magawa. Hanggang sa lumabas na ang APR at nagdagdag ng interes kay Yupi. Si Yupi galit na iniiwasan na si Shoot at naglalabas ng mga pangil habang si Knuckle at Melee-Oren umiiwas. Biglang nagpakita si Knuckle at tinawag ang pansin ni Yupi. Si Knuckle ay nagdesisyon na harapin si Yupi para lang malihis ang atensyon nito at maprotektahan si Shoot. Samantala, si Welfen at Gloucester ay nagsimula ng magduda kay Ikalgo nang marinig nila ang pangalang Hagya imbes na Liel.
Si Ikalgo na disguised bilang floater, bumaba sa underground elevator at ginagamit ang Dragonfly satellite para mag-scout. Determinado siyang hanapin si Palm kahit na hindi niya ito gaanong kilala. Tinuturing niyang kaibigan si Palm dahil kay Kaluwa at iginiit niyang hindi ito isang utos, kundi sariling desisyon. Habang nangyayari ito, si Blowster ay bumaba ng elevator nang walang problema, ngunit si Welfen ay nagsimulang magduda. Nang sumunod ang elevator, naamoy ni Welfen ang kakaibang amoy at naisip na may masama nang nangyayari. Naisip niyang baka may kasabwat si Blowster, kaya't nagdesisyon siyang hindi na ituloy ang paghahanap kay Ikalgo at naghanap na lang ng ibang daan. Samantalang si Knuckle at UP ay magkasagupa, at pati si Millie Oren ay nanood mula sa malayo. Hindi tinatablan si Knuckle ng mga atake ni UP. Kaya't sobrang inis na si UP. Pinapalakas ni Shoot ang sarili para labanan si UP kahit nasugatan na siya. Habang si Millie Oren ay nagsusuri sa laban, biglang nagpakita si Welfen at naging alerto si Millie Oren. Nagkaroon sila ng tensyon at si Welfen ay naglunsad ng missiles, ngunit nakaiwas si Millie Oren. Sa huli, naiisip ni Welfen na baka may mga nagtatagong kalaban kaya't nag-isip siya kung sino ang maaaring traidor. Si Gun at Killua ay natagpuan si Pito na abala sa pagpapagaling kay Kamugi. At naramdaman ni Pito ang mabigat na aura ni Gun.